Tayo ay magpapatuloy sa ating linggo-linggong pag-aaral at tayo ngayon ay aabot na sa Kabanatang 15 mula talatang 29 hanggang 34. 1 Corinthians chapter 15 verse 29 to 34. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Otherwise, what do people mean by being baptized on behalf of the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized on their behalf? Why are we in danger every hour? I protest, brothers, by my pride in you, which I have in Christ Jesus our Lord. I die every day. What do I gain if, humanly speaking, I fought with beasts at Ephesus? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. Do not be deceived. Bad company ruins good morals. Wake up from your drunken stupor, as is right, and do not go on sinning, for some have no knowledge of God. I say this to your shame. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, sa oras na ito kami nga ay naghahangad na maliwanagan mula sa inyong salita tungkol sa inyong kalooban, kung ano ang ninanais niyong daan na aming lakaran, at kung ano ang nais niyong maunawaan namin tungkol sa inyo, sa inyong biyaya, sa inyong layunin para sa amin. At lalo na ang pagbubukas ninyo ng inyong ebanghelyo sa mukha ni Jesucristo, na sana nga ay sa tulong ng banal na Espiritu ay aming maunawaan sa aming pananampalataya. Diadalangin nga namin, Panginoon, na sa oras na ito ng aming pakikinig ay samahan niyo kami, kayo ang gumabay sa amin, at sa tulong ng banal na Espiritu ay bantayan niyo kami, ang aming mga puso, nawa ay malayo kami sa anumang mga kamalian at maunawaan namin ng tunay ang spiritual na kahulugan ng inyong mga salita, at ito nga ay matanim sa aming puso at ito'y magbunga sa aming buhay. Ito po aming dalangin sa Pangalan ni Jesus. Amen. May mga kumukutya sa ating pananampalataya na tayo daw ay gumagawa lamang ng mabuti dahil tayo ay may paniniwala sa afterlife. May mga nagsasabi, yung mga atheist, na kung wala siguro kayong paniniwala sa langit, kung wala kayong takot sa impyerno, baka mamuhay na lang kayo ng kung paano nyo man gusto. At sa ganitong pagdadahilan, sila ay mas hindi nila nakikitaan na kamangha-mangha ang mga Kristiyano. Sa halip ay parang nakikita pa nga nila na hindi ba yung kanilang paggawa lang ng mabuti ay dahil lamang naghahangad sila para sa kanilang sariling kapakanan. At nagiging mas proud sila sa kanilang sarili dahil sila, kahit wala silang paniniwala sa afterlife, kahit na sila'y naniniwala na pagkatas nilang mamatay ay wala namang mangyayari sa kanila, hindi naman sila mapupunta sa impyerno, kahit na wala silang takot sa isang Diyos, ay meron silang sariling kabutihan na hindi pa rin gumawa ng masama sa kanilang mga kapwa, hindi magnakaw, hindi mang-argabyado ng kanilang mga kapatid. At dahil mabuti pa rin sila, masasabi nilang meron pa rin silang kabutihan, kahit na hindi sila natatakot sa impyerno, ito ay masasabi nilang sarili nilang kabutihan, at ito ang mas kamangha-mangha. At minsan, maging ang mga Kristiyano ay nagkakaroon ng ini-entertain itong idea na ito at iniisip nga, tama nga naman, hindi dapat ako mamutiba ng aking paniniwala sa afterlife, hindi dapat yun lang ang aking iniisip. Maraming mga ganyang klaseng kasabihan na maging among Christians ay lumalaganap. Isa yung sinasabi na ang mga Kristiyano daw kasi ay masyadong heavenly minded that they are no longer of any earthly good. Kaya baka dapat hindi ka masyadong maging heavenly minded at magbigay ka naman ng pansin doon sa iyong pamumuhay lang dito sa lupa.
at pahalagahan mo rin ang iyong pakikitungo sa kapwa, iyong mga ordinaryo na ginagawa natin, ang ating ordinaryong relasyon, ang ating everyday life, ang ating trabaho. Itong mga ordinaryong earthly condition, hindi naman kailangan na maging spiritual pa yan, hindi kailangan na mayroong eternal consequence para iyong pahalagahan. At siguro may ganitong mga nangyari sa mga taga-Korinto, kaya sabi sa verse 12, sabi ni Pablo, meron na daw iba sa kanila na nagsasabing walang resurrection of the dead. So, nakontento ang ilan sa mga mananampalataya doon sa Korinto na maniwalang itong buhay lang na ito ang kailangan nilang ayusin, hindi na kailangan pang mag-look forward to a resurrection of the dead. Kumbaga, hindi naman naiiwan nila ang Kristyanismo, hindi nila iiwan ang pagtuturo na kung paano dapat mamuhay as Christians, pero sapat na para sa kanila na ipamuhay lang itong buhay na ito at wala na silang hinahangad pa na pagkabuhay na muli. Si Pablo ay tinutulan ang ganitong kaisipan at ito nga ang napag-aralan natin noong mga nakaraang linggo. Madaming mga pagsagot at iba-ibang anggulo ang pinanggalingan ni Pablo para sagutin ang ganitong klaseng kaisipan at gusto niyang ibalik sa mga mananampalataya na makitang ito ay napakahalagang bahagi ng ating paniniwala, na tayo ay nakakapit sa pag-asa na sa biyaya ng Diyos tayo nga ay Kanyang bubuhayin muli at ito ang malaking bahagi na nagmumutiba sa atin para tayo ay sumunod sa Kanya. At ito ang huling argumento ni Pablo para ito ay kanyang sagutin yung mga pagdududa tungkol sa resurrection of the dead. Nakita na nga natin yung marami pang ibang sagot ni Pablo at dito ibibigay niya ang kanyang huling argumento laban sa pagdududa na merong pagkabuhay na muli. Sa mga susunod na talata, siya ay magbibigay ng ilan pang mga patungkol pa rin sa resurrection ng kanyang mga pag-uusapan, pero ibang mga katanungan na ang kanyang sinasagot. At dito ay nagbibigay siya ng mga argumento para patunayan na hindi nga dapat alisin sa pananampalatayang Kristiyano ang pag-asa sa pagkabuhay na muli. Hindi dapat natin ito maliitin, na isipin ito'y isang maliit lamang na hindi consequential to the Christian life ang pagkakaroon ng pag-asa na tayo ay mabubuhay muli. Kundi hope in the resurrection is part of the foundation of our faith. Kung alam nyo yung laro na Jenga, yung laro na may mga blocks na patong-patong, tapos ang laro ay isa-isa kayo na magtatanggal ng mga piraso, ay di ba sa simula noon ay madali lang maglaro kasi madami pang pieces, madami pang nag-hold doon sa structure, pero unti-unti habang tumatagal at marami nang natanggal yung mga kalaro mo, ay alanganin na magtanggal ng mga ibang pieces kasi nga ay yung structure ay unstable na. At sinasabi ni Pablo, parang gusto niya sabihin, itong hope in the resurrection ay isang crucial piece na kapag inalis mo ay guguho ang iyong buong structure. Hindi natin ito dapat isipin na isang bagay na maaari nating alisin, na tatayo pa rin ang ating pananampalataya kahit ito alisin mo. Sinasabi niya na ito ang dapat na hindi mo kailanman aalisin, kaya nga kahit na mukhang maliit siyang bagay, ay sinasabi niya hindi mo dapat ito hayaang malinlang ka na ito ay maliit lang. Ito ang punto niya nung sinabi niya sa verse 33, do not be deceived. Huwag kayong magpalinlang. Kasi nga, ang sinabi nga niya sa verse 12, ay iilan pa lamang naman sa kanila ang naniniwala na, ang nagsasabi na walang resurrection from the dead. So, some of you are saying. So, hindi naman sa kanila. Hindi naman lahat sa kanila o marami sa kanila ang nagsasabi nito. Pero sinasabi nga ni Pablo na bad company ruins good morals. Kung hahayaan nyo ang kakaunting yan na sila ang mamuno sa inyo, sila ang magturo sa inyo, at pababayaan nyo lang sila na magkalat ng ganyang
kasinungalingan, ito ay magdadala sa inyong kawasakan. Kaya nga ginamit niya yung salitang ruin, ay mapupunta kayo sa pagkawasak. So itong sabi ni Pablo na huwag niyong hayaan maging ang maliit na yan, mukha mang maliit na punto, ay hindi dapat natin hayaan na or isipin na ito'y maliit na bagay lamang para sa ating pananampalataya. Tulad nga nung sa larong Jenga na sa simula, kapag marami pang pieces, madali pa sa simula, ay sa ating buhay din. Madaling magsabi tungkol sa dapat meron tayo laging pag-asa, dapat maligaya tayo as Christians dahil meron tayong Diyos na pinagtitiwalaan. Madaling magsalita ng ganoon kapag ang buhay ay komportable. Pero kapag nawala na ang lahat ng marami nating ibang kinakapitan, kung galit na sa atin ang lahat ng ating mga mahal sa buhay o kaya sila'y namatay, naiwan tayong mag-isa, tayo'y nakakulong, kung tayo ay nasa pinakamiserabling kalagayan, kaya pa ba natin maging malakas ang loob na sabihin na tayo nga ay mga mananampalataya, Diyos lang ang kailangan ko at ako'y makakapagpatuloy sa aking buhay pananampalataya. So dito sa huling argumento ni Pablo, gusto nga niyang ipakita na ito ang hindi mo pwedeng alisin, ang pag-asa sa pagkabuhay na muli, at ang kanyang paraan para ito'y patunayan ay nagbigay siya ng dalawang miserabling sitwasyon. Ito ang dalawang pinakamiserabling sitwasyon na kung saan kapag inalis mo ang pag-asa sa pagkabuhay na muli, ay talagang napakamiserable na, hopeless na talaga ang sitwasyon na yon. Ang tanging pag-asa lang natin sa pinakalugmok na kalagayan na yon ay dahil may pag-asa pa tayo sa pagkabuhay na muli. At ang unang binanggit ni Pablo na miserabling sitwasyon kung saan makikita natin ang kahalagahan ng pagkabuhay muli, ang pag-asa sa pagkabuhay muli ay ang sitwasyon kung saan namatayan ka ng mahal sa buhay. Paano kung ikaw ay namatayan ng mahal sa buhay? Ito ang isa siguro sa mga pinakamapait na pinagdadaanan ng kahit sino, hindi lamang ng mga mananampalataya, pero maging sa mga mananampalataya, ito ay mapait na pasanin. Ano ang iyong kakapitan sa panahon na iyon? At sinasabi ni Pablo, kung alisin mo ang hope in the resurrection, wala nang magpapatuloy mula sa ganong kalagayan. Ito ang tinutukoy niya sa verse 29. Sabi niya, what do people mean by being baptized on behalf of the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized on their behalf? Isang common interpretation sa talatang ito, at actually ito ang interpretation ko sa talatang ito bago ko simulan ang sermon series on 1 Corinthians. Pero noong pag-aralan ko siyang mas malalim, nagkaroon ako ng ibang pananaw na tingin kong ito pala ang kanyang ibig sabihin. So dati, at ito ang lagana pa ring interpretasyon, ay tinutukoy daw dito ni Pablo ay isang pagbabautismo na nagpapabautismo yung ilan para sa kanilang mga yumaong mga mahal sa buhay na hindi mananampalataya. So, yun yung kanilang pag-unawa doon sa salitang baptized on their behalf. So, ang tinatawag ito, yung theological term na ginamit nila ay vicarious baptism. So, dahil meron silang mga mahal sa buhay na hindi nakapagpabautismo at sila yumauna, sinasabing, kami na lang magpapabautismo para sa kanila. At lahat naman ng humahawak sa ganitong interpretasyon ay naniniwalang hindi tinuturo ni Pablo na tama iyon. Sinasabi lamang niya na kung walang resurrection from the dead, bakit pa ginagawa iyon? Bakit may mga gumagawa niyan? At tinutukoy niya lang na mali yan, hindi ko ina-approve yan, pero pinapakita na ang mga tao ay may ganitong pag-asa sa resurrection from the dead. So, ito ay dahil nga sa kanilang pag-interpret na very woodenly literal interpretation of the words baptism on behalf of the dead.
Siya sabi nila, yun yung ginamit na salita ni Pablo, so baka yun nga ang ibig sabihin, nagpapabautismo sila para doon sa mga patay na. At tingin ko, at ito nga ay natutunan kong halimbawa si Calvin ay galit na galit sa interpretasyon na yon, maging si Chrysostom at sa history pala ng interpretation of this text ay ayaw na ayaw ito ng mga sound interpreters. Una, ito ay improbable kasi nga hindi niya kinokorek. So, hindi gagamitin ni Pablo ang isang wrong teaching para lang makapuntos siya ng argumento. Tapos sasabihin niya, kita nyo, itong maling ginagawa nila, di walang saysay yan. Di ba kung pinatunayan ngayon ni Pablo na di may saysay na ngayon, kasi nga nabubuhay naman, di gawin nyo na ulit, gawin nyo na yung maling yan. So parang hindi magandang argumento para kay Pablo na gumamit ng isang maling practice para lang makapuntos siya sa kanyang argumento. Isang napakahinang argumento kung yun ang kanyang ibig sabihin. At doon sa salita actually na ginamit niya, ay maaari itong maunawaan na sila'y nagpapabaptize because of the dead or for the dead. Actually, yung translation ng NIV, NASB, King James Version ay they are baptized for the dead. Kasi nga yung original naman na ginamit na salita ni Pablo ay wide enough to mean all of those things. So, hindi ito na nagpapabaptize sila in the place of others kasi yun ay very theologically wrong. Hindi pwedeng mangyari na may nagpapabaptize para sa iba. Kundi, at ito ang kung sa ngayon ang pinakasikat na humahawak sa pananaw na ito ay si John MacArthur. Pero ito din ang interpretation nga din ni John Calvin at ni Chrysostom to some degree ay na sila ay nagpapabautismo dahil sa mga yumao na. So, hindi na itong mga yumao na magpapabaptize ako para sila ay maligtas. Hindi ganoon, kundi sila ay na-inspire na magpabaptize dahil doon sa mga yumao na. At ito ay isang experience na nakikita natin, na naranasan na nga natin siguro sa marami nating mga kakilala. Merong mga magulang na buong buhay nila sila'y namamanhik sa kanilang mga anak na sila'y sumampalataya, na sumunod dito sa pananampalataya na pinanghahawakan nila, at ang nangyayari, buong buhay nila ay hindi pa rin talaga sumasampalataya ang kanilang mga anak, at ang pinaka naging effective na gumana ay nung sila'y namatay na. Nung sila'y namatay na ay ito ang gumising dun sa kanilang mga anak, at ito pa ang nagbigay sa kanila ng dahilan na humawak nga doon sa pananampalataya na pinanghawakan ng kanilang mga magulang. So, ang pananaw ko nga, ito ang tinutukoy ni Pablo na bakit merong ganito? Bakit merong mga nagpapabautismo dahil sa mga yumao? Hindi ba kung wala namang resurrection from the dead, kung walang pagkabuhay na muli, hindi ba't mas may sense kung dahil namatay na yung namimilit sa akin na maging Kristiyano, pwede na akong hindi maging Kristiyano. So, ang argumento ni Pablo ay, tignan nyo itong nararanasan natin, a very strong emotional picture of misery in the Christian life. Buong buhay mo ay pinapanalangin mo na manampalataya ang iyong anak, pero ang nangyayaring gumigising sa kanya upang siya'y sumampalataya, magpabautismo at lumakad doon sa pananampalataya na kanyang tinatanggihan buong buhay mo ay nung ikaw ay namatay na. At bakit ito nangyayari? Dahil nga doon sa pag-asa ng tao, doon sa nabubuksan sila, sa nakikita nila na wala silang ibang mapanghahawakan kundi ang resurrection from the dead. Sa harap ng kamatayan at sa bigat ng kalungkutan na dinadala sa atin ng kamatayan, nakikita nila na ang tanging paraan lang para ako ay magkaroon pa ng kaligayahan in this situation ay kung totoo nga ang pangako ng Diyos na mabubuhay akong muli kung ako'y sasampalataya sa Kanya. So ito ang sinasabi ni Pablo na kung walang resurrection from the dead,
Bakit merong mga nagpapabautismo, merong mga lumalapit sa pananampalataya at doon pa sila nagkakaroon ng pananampalataya dahil sa mga patay? Hindi ba wala namang saysay na namatay na nga yung namamanhik sa kanila o namimilit sa kanila na sumunod sa pananampalataya, mas lalo nang naging dapat makita nila na malaya sila, pero nagising sila sa katotohanan ng resurrection from the dead at napapakita na tayo nga ay may ganitong pangangailangan doon sa hope in the resurrection from the dead. Kaya naisip parating ni Pablo sa atin na sa ganitong mabigat na trahedya ng buhay, isang trahedya na hindi matatakasan ng sino man sa atin, ang pinaka nakakapag-angat lang sa atin dito sa pinakamabigat na misery na ito ay ang pag-asa na tayo nga ay mabubuhay muli. Kung hindi tayo naniniwala sa resurrection from the dead at nakita nga natin na ang isang taong isinuko ang kanyang buhay sa pananampalataya, pinanood natin siya, halimbawa yung magulang natin, ay nakita natin na siya isang seryosong Kristiyano his whole life. Nakita natin na isinuko nga niya talaga ang kanyang buhay dito sa kanyang pinanghahawakang pananampalataya. Pero sa huli, siya'y namatay din. At wala namang mangyayari sa kanya kasi nga walang resurrection from the dead. So kung doon lang din mauuwi ang buhay na isinuko sa Christian life, bakit ka pa pupunta doon? Yun ang pinupunto ni Pablo, bakit pa susunod sa yapak ng isang taong ang kahihinatnan ay kamatayan lang din. Ganun nga din na kung yung magulang mo ay linggo-linggo niyayaya ka na umattend sa church at umupo na makinig sa preaching na hindi ka naman naniniwala at palagi kang kinakausap tungkol sa iyong mga kasalanan, palagi kang sinasabing kailangan mong sumampalataya kay Kristo, pero sa huli siya ay namatay na din, ay nakalaya ka na doon sa kanyang pamimilit at parang wala ka nang dahilan para maniwala pa sa kanyang pinanghawakan. Pero dahil nga sa resurrection from the dead, at ito ang nagbibigay sa atin ng dahilan na mabuhay ulit, nagbibigay sa atin na mabuhayan ulit, magkaroon ng pag-asa na kung tayo nga ay sasampalataya, tayo ay susuko doon sa pagtawag ng Panginoon na tayo ay magtiwala sa Kanya, ito nga lang ang ating tanging daan na makaahon mula sa napakapait na trahedya na lagi nang kinakaharap ng buong sangkatauhan ang kamatayan dahil sa kasalanan. So ito ang sinasabi ni Pablo na nawawalan ng saysay ang pagpapatuloy sa pananampalataya kung ito nga ay nauuwi lamang din sa kamatayan. Ito ang nagbibigay ng dahilan even to new converts to believe in Christianity, yung kamatayan ng iba, at maaari din itong magbigay ng kalakasan sa mga mananampalataya na magpatuloy sa kanilang paglakad ng pagsunod sa kanilang Diyos. Ito nga ang dinanas ni David noong si David ay siya'y nagkasala at nagkaroon siya ng pangangalunya kay Bathsheba at nagkaroon sila ng anak, ay ang isa sa mga consequence ng kanyang kasalanan ay sinabi sa kanyang mamamatay ang kanyang anak. At itong buong nagkasakit ang kanyang anak at sa tagal na may sakit ang kanyang anak, hindi pa tinatanggap ni David nung una, siya ay nananalangin. Pero noong yumao na, ay sinabi ni David, ang kanyang naging dahilan para lang bumangon at magpatuloy sa kanyang buhay, ay sabi niya, makikita ko siyang ulit, I will go to him. Hindi niya na, siya'y namatay na, hindi na siya makakapunta sa akin, ako na lang ang susunod sa kanya. At ito nga ang pinanghawakan ni David dahil meron siyang
pag-asa na na resurrection from the dead, ito ang nakapagpakilos pa sa kanya muli mula sa isang napakapait na trahedya. So dito nga ang gustong ipakita ni Pablo sa maging dito sa pinaka mabigat na sitwasyon ay ang makapagbibigay na lamang sa iyo ng pag-asa, ng lakas na magpatuloy ay ang pag-asa ng resurrection from the dead. At si Pablo ay magbibigay ng isang pangalawang example, another example of a miserable situation, at ang ibibigay niya ay tungkol sa kanyang sarili, isang special situation na pinagdadaanan ng ilang mga Kristiyano ang dumaan sa violent persecution. At sinasabi ni Pablo, itong sitwasyon na ito kapag may mga Kristiyano na dumadaan sa violent persecution, nawawalan ng saysay ito kung wala din namang resurrection from the dead. Ito ang sabi niya sa verse 30 to 32. Sabi niya, "Why are we in danger every hour? I protest, brothers, by my pride in you, which I have in Christ Jesus our Lord. I die every day. What do I gain if, humanly speaking, I fought with beasts at Ephesus? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die." Ito ang dito sa mga talatang ito ay una inilarawan ni Pablo kung ano ang kanyang pinagdadaanan at sabi niya ay we, hindi mga Kristiyano, siguro probably ang tinutukoy niya ay sila na mga apostol. At sinasabi niya na kami na mga apostol ay, sabi niya sa verse 30, we are in danger every hour. At sabi niya naman sa verse 31, ang ginamit niyang description ay, I die every day. Sa verse 32, ang ginamit niyang salita ay, I fought with beasts at Ephesus. At ang gusto niyang ilarawan lamang ay na dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang pangangaral, ito ang kanyang mga kinakaharap. He faces danger every hour. Siya ang sinabi niya, I die every day, though pwede itong maunawaan na I am courting death every day, kundi lagi siyang nasa bingit ng kamatayan. At dito naman sa verse 32, sinabi niya, I fought with beasts at Ephesus. At probably ang tinutukoy niya ay kung paanong noong nandun siya ay nakaharap siya ng riots at mobs at kumbaga beastly ang kanyang kinaharap na pagtatrato mula sa mga tao sa Ephesus. Mababasa natin yan sa Acts na dahil sa kanyang pangangaral, yung mga tao sa Ephesus ay na-offend sa kanyang pangangaral against their goddess. Kaya siya ay nagkaroon ng riot at siya nga ay nabugbog, nagulpi. At ganito ang kanyang mga napagdadaanan, mga inhumane treatment. So sinasabi niya itong kanyang pinagdadaanan at itong lahat ng kanyang kahirapan para sa pananampalataya ay nawawalan ng saysay kung walang resurrection from the dead. Para saan pa na pagdadaanan ko ang lahat ng ito kung wala namang resurrection from the dead? Ginamit nga niya ang salitang, what do I gain? Anong mapapala ko? Hindi ba ang nangyari lang naman ay siya'y nangaral, siya'y sumampalataya at ang kinahinatnan lang niya ay isa pang violent death? Okay lang sana kung ang nangyari siya ay ginalang sa kanyang sacrifice, siya ay kinamanghaan ng maraming tao, na-invite sa maraming conferences at nagkaroon ng isang marangyang speaking gig sa kanyang pamumuhay. Kung naging ganoon ang kanyang buhay dahil sa kanyang pangangaral, ito'y hindi na masama na siya'y naging ginagalang, siya'y naging tanyag. Pero ang kinahinatnan lamang niya, siya nga ay namamatay or he is in the brink of death every day at siya nga ay nabubugbog, nagugulpi. Merong isang magandang kwento doon sa Book of Acts, hindi ko maalala kung anong chapter, pero
siya ay nabato sa Listra yata yun, so Acts 16, ay nung pagkatapos siyang mabato, ay siya daw ay parang inakala ng patay. So, dinala siya ng mga disciples at akala siya'y patay na. Pero maya-maya daw bumangon at sabi niya, teka, punta na ako dun sa next town, I need to preach there too. So, yung pagkagising niya mula sa pagkakabato sa kanya, naisip niya, okay, next, dun naman ako sa sunod. Kita niyo, wala siyang napapala, kundi pagkagulpi, pagkabugbog, hindi naman siya nagiging tanyag at ginagalang, hindi siya yumayaman, wala siyang napapala. Pero dahil nga siya may pananampalataya in the resurrection of the dead at hindi niya nakikita na dito natatapos ang buhay, nakikita niya na may saysay ang kanyang mga ginagawa. So ito ang nais iparating ni Pablo na it is alone the hope of resurrection that empowers endurance through suffering. Ito lamang ang nakapagbibigay ng lakas na tayo ay magtiyaga sa paghihirap na kahaharapin ng ating pananampalataya kung tayo ay may pag-asa sa pagkabuhay na muli. Siguro ito ay mahirap maunawaan para sa atin, mahirap ma-appreciate how this hope can apply to us dahil tayo ay we live an ordinarily comfortable life. At dahil nga yung ating pamumuhay ay generally wala namang hirap, ni hindi tayo masyadong nakaka-experience ng kahit verbal persecution ng ibang tao, dahil friends natin ang mga unbelievers, 'di ba? Hindi na ganito hindi na tulad dati na yung kanila ang pangungutya na kanilang kahaharapin nga ay government oppression, aalisan sila ng rights, sila ipapakulong at minsan sila nga ay ipapapatay. Pero tayo ngayon ay hindi tayo masyadong makakaranas na kutyain man lang personally, hindi natin mararanasan na sumbatan, kundi ang nangyayari lang ay siguro may magpo-post tungkol sa atin sa Facebook at tayo din ay mag-e-enjoy na sumagot at makipagdebate sa kanila. So yun na ang pinaka-persecution na nadadanasan ng mga tao ngayon. It's a very comfortable life. At parang sa ganitong comfortable life, kailangan pa ba natin ng pag-asa sa resurrection from the dead? At habang tayo nga ay nabubuhay ng a very ordinarily comfortable life, parang maaari tayong makalimot sa ating pangangailangan na umasa sa resurrection from the dead. Dahil in ordinary circumstances, ay hindi natin kailangan na pag-isipan ang ating eternal life para magkaroon ng motivation to do good to others. At probably sa ating sarili din, hindi natin masyadong pinagninilay-nilayan ang ating eternal life, ang ating gagawin pagkatapos ng ating buhay dito sa lupa. At pero ayaw pa rin naman natin na makasakit ng ating mga kapwa. Meron pa rin tayong mga pagnanais na makatulong sa ating mga kasama, makagawa ng mabuti, at lumayo sa kasalanan. At so, maaaring makita natin, mukhang hindi ko naman nga kailangan usually ng hope in the resurrection. Pero ito nga ay madaling sabihin kapag tayo ay nasa ganitong sitwasyon na komportable ang ating buhay. Pero maging sa ganito actually na comfortable life, di ba kung wala ang hope of the resurrection, kung alisin natin out of our consideration yung afterlife, tayo ba ay sasamba sa Diyos in gratitude for His rich grace? Hindi ba ang nangyari lang sa atin ay kung wala namang eternal consequence, kung walang heaven and hell, kung walang resurrection from the dead, at ang kailangan lang pala ay in this life, mamuhay tayo ng kagalang-galang, ng hindi nananakit ng iba, at gumagawa ng mabuti sa ating mga kapwa. So kung ganun lang pala, hindi naman natin kailangan ng Diyos, hindi natin kailangan ng tagapagligtas, dahil nga itong
maliit lang pala na kailangan nating gawin na dito sa buhay na ito ay magbago at maging mabuti sa ating pakikitungo sa iba, hindi natin kailangan ng tagapagligtas. Pero sa katotohanan nga at ayon sa batas ng Diyos, ang ating problema ay mas malalim kaysa sa nagkukulang lamang tayo sa paggawa ng mabuti. Ang ating problema ay na dahil sa ating kasalanan, we are under condemnation. At tayo ay in danger to be condemned in the wrath of God for eternity. At dahil kung makita natin na ito nga ang ating misery, kung makita natin na ito ang lalim ng ating kapighatian, at dito tayo matututo na kailangan nga natin ang Diyos, kailangan natin ang tagapagligtas, at walang iba kundi buhay na walang hanggan ang sapat para maging tunay na kaligayahan natin na kaligtasan. Hindi sapat na mabago lang ang ating buhay for the rest of 50 years na ipapamuhay natin dito sa lupa, kundi kailangan na tayo ay maligtas from this body of death. Ito yung sinasabi ni Paul sa Romans 7 na nung kanyang naunawaan ang batas, sinasabi niya na natuklasan ko na kung kailan ko ninanais na gumawa ng mabuti, nandyan din ang kasalanan. So nakita niya na hindi talaga siya makawala doon sa problema ng kasalanan. Kahit na gumagawa siya ng mabuti, kahit na natutunan niya kung anong kanyang mga kailangan gawin, ay hindi siya makaalis doon sa tunay na misery of being in sin. At kaya kailangan niyang maghanap ng kaligtasan, at yun nga sinabi niya sa dulo ng Romans 7, who will save me from this body of death? Sino makapag-aalis sa akin dito? At yun ang hinahangad natin dahil hindi sapat para sa atin, hindi dapat natin makita na this life and maayos lang ang rest of our lives ay masaya na tayo, kundi kahit na ayusin mo ang rest of your lives at itry mo pang mamuhay according to the law of God, kung hindi ka nagkaroon ng pagkaligtas mula sa puot ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, you are still in the body of death and your life will still end in tragedy. At kung isipin natin, even in our ordinary circumstances, dito sa ating komportableng buhay, ay kailangan pa rin natin nga na alalahanin kung anong yaman ang biyaya na ibinigay sa atin na mula sa ating kasalanan tayo iniligtas ng Diyos at Kanyang bibigyan ng buhay na walang hanggan. Dahil itong yaman ng biyaya na ito ang tunay na makapagbibigay sa atin ng dahilan na sumamba sa Diyos. Hindi lamang na ayusin natin ang ating pakikitungo sa ating mga kapwa at lumayo sa masama, kundi dahil nakikita natin na the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever at hindi na magpakabuti lamang for 30, 40, 50 years of our lives. Dahil ang kailangan natin is to glorify God and enjoy Him forever, kailangan natin, naghahangad tayo ng eternal life dahil yun ang kailangan para tunay na matumbasan ang pagsamba na nadideserve ng glory of God. God is so glorious, He is greatly to be praised. He needs to be praised for eternity. Sa Heidelberg Catechism Question 1, yun ang tinatanong instead of what is the chief end of man. Ang tanong sa Heidelberg Catechism Question 1 ay, what is your only comfort? At ang sagot doon ay, that I belong to Christ. At may mga napapatanong minsan, paano nila masasabing my only comfort is that I belong to Christ? Hindi ba na naku-comfort din naman ako ng aking asawa? Ito'y biyaya naman ng Diyos at isang mabuting bagay na ipinagkaloob niya sa akin. Hindi ba comfort din naman yon? Bakit ang only comfort ko is that I belong to Christ?
paano pa lahat ng ibang mga mabubuting ipinagkaloob sa akin ng Diyos, hindi ba lahat ito ay comfort? Bakit sasabihin ko na my only comfort is that I belong to Christ? At yun ay dahil kung babalikan yung tanong, ang buong tinatanong actually ay, what is your only comfort in life and in death? At kung ang tinutukoy lamang ay your comfort in life, marami nga tayong masasabing comforts in life. Sa ating buong buhay, maraming comforts na mula din sa Diyos at tama na ating ma-appreciate at ipagpasalamat. Pero walang ibang bagay na masasabing makakapagbigay sa iyo ng comfort both in life and in death. Na in the span of every experience of life ay makapagbibigay sa iyo ng aliw even at the brink of death. Walang ibang makapagbibigay sa iyo ng ganong comfort kundi that you belong to Christ your Lord. At ito ang dapat nga na maunawaan natin, dapat na ating binabalikan palagi at dapat nating na masariwa sa atin minsan sa ating pamumuhay na komportable dahil hindi natin nakikita kung ano ang true misery na meron tayo ay na papaisip tayo na marami naman tayong ibang comforts at hindi si Kristo lang ang ating pangahawakan. Pero kung mabalik nga sa atin ang katotohanan that the true misery of our human condition is that we are sinful, na tayo ay lumabag sa batas ng Diyos and we are under His wrath, ay doon tayo matatauhan na ang tunay nga lang na ating makakapitan at makapagbibigay sa atin ng kaaliwan, ng comfort in such misery is that we belong to Christ. At dapat nga na sa atin ay masariwa sa atin ang katotohanan na ito na tayo ay lumalakad in the brink of death. Kahit na ano pang ligaya, comfort, or yung meron tayong na-enjoy sa buhay, tayong lahat ay mauuwi pa rin sa kamatayan. Kahit isipin mo na ang iyong buong buhay ay masagana at hindi ka naghirap, kung mauuwi pa rin sa kamatayan ang ending ng iyong buhay, it is still a tragedy. May iwan mo ang iyong mga mahal sa buhay, may iwan mo ang iyong mga anak, tapos hindi mo matatapos ang iyong mga adhikain, mga pinangarap, dahil nga ang lahat ay mamamatay dahil sa kasalanan. So ano ang makapagbibigay sa atin at makapagbigay sa atin ng lakas at pag-asa even to the fact that we are all going to end up dying? Ito ay si Kristo lamang. At ito ang pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na sana nga ay matauhan tayo na ito ang tunay nating kalugmukan, ang kasalanan na nagdulot ng ating kamatayan at ang tanging pag-asa lamang natin ay sumampalataya kay Hesukristo para sa ating kaligtasan at ang kanyang pangako ay maging tayo man ay napakasahol na makasalanan, kung tayo ay sumampalataya kay Kristo para sa ating kaligtasan, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na nagpapaalala sa amin na kami nga ay namumuhay na ang buhay na ito ay isang trahedya na kung kami man ngayon ay nakakaranas ng maaliwalas at madaling buhay, ang lahat ng ito ay mauuwi pa rin sa trahedya ng kamatayan ng aming mga mahal sa buhay o aming sariling kamatayan. At nawa nga, Panginoon, ito ay maging paalala sa amin na ang aming tunay na kaligayahan ay hindi sa anumang mga comforts na na-enjoy namin habang kami nabubuhay, kundi ang aming tunay na kaligayahan ay na maging ang kamatayan ay nalutas mo, nabigyan mo ng kalunasan na ang kamatayan ay wala nang maidudulot sa amin kundi dalin lamang kami sa inyong presensya. Kaya nga, Panginoon, kami ay dumadalangin na sa aming pang-araw-araw na buhay, patuloy niyo kaming paalalahanan ng katotohanan na kami nga ay mahihina, kami ay patungo sa kamatayan at nang sa gayon ay maalala namin na kailangan namin ikaw, kailangan namin ang iyong
kaligtasan at pananampalataya lamang ang aming maaasahan na makapag-alis sa amin mula sa kalugmukan na ito. At nagpapasalamat din kami sa inyong ebanghelyo na nagliliwanag sa amin, na nagpapakilala sa amin ng inyong biyaya, na sa kabila ng aming kasalanan, sa kabila ng kami ay karapat-dapat na malunod sa dagat ng inyong puot, ikaw ay naawa sa amin at nagligtas sa amin, at sa iyong pangako kami ay iyong dadalin sa buhay na walang hanggan. Nawa nga, Panginoon, ang katotohanan ito ay magbigay sa amin ng lubos na pasasalamat na anuman ang aming pagdaanan sa buhay, at maging madali man ang mga darating na araw ng aming buhay, makita pa rin namin na ang kaligayahan na natanggap namin mula sa inyo at ang buhay na walang hanggan na pangako ninyo ay siyang tunay naming pinanghahawakan, siyang tunay naming inaasam at tunay naming kaligayahan. Dalangin namin sa natitirang oras sa araw na ito na patuloy nyo kaming kausapin sa pamamagitan ng inyong salita, nang sa gayon ang mga katotohanan ito ay mabaon nga sa aming puso at sa mga darating na araw ay magbunga sa aming buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.